Sapat na ang 15 taon ng pagiging palamunin mo, Karen. Pirmahan mo na ito dahil hindi ko na kayang sikmurain pa ang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Tatsuya ay mas matalas pa sa kutsilyong gamit ni Karen sa kusina kanina. Sa gitna ng sala, ang malamig na boses ng kanyang asawa ay tila isang malupit na hanging amihan na pumatay sa alab ng mga kandilang dahan-dahang nauubos sa ibabaw ng hapagkainan. Ang mga kamay ni Karen na bahagyang nanginginig ay may hawak pang isang bandahado ng espesyal na adobo. Ang paboritong ulam ni Tatsuya na niluto niya ng may buong pagmamahal sa loob ng 3 oras. Ang bango ng bawang at toyo na humahalimuyak sa silid ay naging isang kabalintunaan sa harap ng mga papel ng annulment na nakalatag sa mesa. Ito ang kanilang ika-15 anibersaryo. 15 taon ng pagtitiis, ng lihim na pag-aalaga, at ng pananahimik sa likod ng bawat tagumpay ng lalaking nasa harap niya. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Karen sa bandahado. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak nito sa sahig. Ang tanging narinig niya ay ang paghampas ng porselana na nagkadurog-durog, gaya ng kanyang puso na sa sandaling iyon ay naging bilyon-bilyong piraso ng isang pangarap na pumanaw. Ang sarsa ng adobo ay kumalat sa puting tiles, parang isang madilim na mansa ng kanyang mga nasayang na taon. Tatsuya, anong ibig sabihin nito? It's our anniversary. Ang tanging naibulong ni Karen. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit na ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Anniversary? Para sa akin, it's Independence Day, Karen. Ang sagot ni Tatsuya habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang tinitingnan ng asawang nandiliit sa kanyang harapan. Huwag tayong maglokohan. You're just a parasite. Isang pabigat na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ko habang ako ay nagpapakapagod sa kumpanya. I need a woman who can stand beside me, not someone who smells like onions and garlic all day. Isanyabag ng sapatos na may mataas na takong ang bumasag sa tensyon. Mula sa likuran ni Tatsuya, lumabas si Mika, ang bata at magandang sekretarya nito. Suot nito ang isang pulang damit na tila isang hiyaw ng tagumpay sa gitna ng trahedya ni Karen. Don't be so dramatic, Karen, ang mapang-uyam na sabi ni Mika habang kumakapit sa braso ni Tatsuya. The truth is, I'm pregnant. Tatsuya deserves a real family. Hindi yung katulad mo na kahit anak ay hindi siya maibigyan. Level up na siya. And you? You're just a relic from his past na dapat nang itapon. Bawat salita ni Mika ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ni Karen. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang mga kalamnan, ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, at ang tila paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang silid na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang banyagang lugar na puno ng pot. Bago pa man makasagot si Karen, ang pinto ng silid ay bumukas at pumasok ang kanyang biyenan, si Doña Imelda. Sa halip na yakap o pag-unawa, isang mapanghusgang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tama ang anak ko, Karen. Masyado ka nang naging kampante sa kaginhawaan na ibinibigay ni Tatsuya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming patuluyin sa pamilyang ito lang ang isusukli mo? Ang maging isang tuyot na baging na sumisipsip sa buhay ng anak ko? Ang sabi ng matanda ng may halong pandidiri. Ilayas mo na ang mga gamit mong basura sa bahay na ito bago pa magising ang mga kapitbahay at makita ang kahihiyang ito. Tumalikod sila. Ang 3 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay sabay-sabay na tumalikod sa kanya. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga basag na pinggan at talsik ng ulam sa kanyang lumang duster. Ang lamig ng gabi ay nagsimulang pumasok mula sa bukas na bintana. Ngunit wala itong binatbat sa kasing lamig ng yelong nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Kinuha ni Karen ang kanyang luma at kupas na vali sa ilalim ng kama. Ang tanging bagay na dala niya noong pumasok siya sa buhay ni Tatsuya
15 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik-tanaw sa lahat ng mga gabing hindi siya natutulog para lamang tapusin ang mga report ni Tatsuya na hindi nito kayang gawin. Sa lahat ng mga koneksyon na palihim niyang ibinigay gamit ang pangalan ng pamilyang kanyang tinalikuran at sa lahat ng mga sakripisyong ginawa niya para lamang maging isang mabuting asawa. Pagdating sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Tatsuya na tumatawa habang nilalagyan ng wine ang baso ni Mika. Wala silang kaalam-alam na ang bawat sentimo ng wine na iniinom nila, ang bawat hibla ng lino na inaapakan nila, at ang bawat hininga ng tagumpay na tinatamasa nila ay dahil sa babaeng kakasipa lang nila palabas sa ulan. Humakbang si Karin palabas sa madilim na kalsada. Ang malakas na patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa kanyang mukha. Hinahaluan ang kanyang mga luha ng lamig ng langit. Tumayo siya sa gilid ng daan, yakap ang kanyang sarili habang ang hangin ay nanunuot sa kanyang buto. Sa gitna ng hagulgol ng langit at ng katahimikan ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Ito ba ang halaga ng 15 taon ng aking katapatan? Ito ba ang dulo ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili, ang iwan ng basag, luhaan, at walang kasing pait na pag-iisa sa ilalim ng ulan? Ang bigat ng malitang dala ni Karin ay hindi hihigit sa bigat ng bawat buntong hiningang kumakawala sa kanyang dibdib, sa gitna ng malamig na gabi. Ang hawakan ng maleta ay tila gustong pumigdas, isang paalala na maging ang mga gamit na kaisa-isa niyang pag-aari ay pagod na rin sa 15 taong pagtitiis. Sa bawat hakbang niya palayo sa bahay na itinuring niyang kuta, ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang wala na siyang uuwian. Ang kalsadang dati ay maliwanag at puno ng pag-asa, ay tila isang madilim na lagusan na walang katapusan. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng lumang tsinelas ay nagsisimulang manginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa kawalan ng direksyon. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang cellphone na may basag na screen ay umilaw sa loob ng kanyang bulsa. Sa pag-asang baka sakaling natauhan si Tatsuya, mabilis niya itong kinuha. Ngunit ang pangalang nakasulat ay tila isang panibagong sampal. Si Mika. "Hello, ex-wife! I forgot to tell you." Ang boses ni Mika ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. Maririnig ang mahinang tawanan ni Tatsuya sa background. Ipinatapon na ni Tatsuya sa basurahan yung mga lumamong duster at yung mga cheap na dekorasyon mo sa bahay. He wants everything to be fresh for me and the baby. Baka gusto mong dumaan sa kanto. Baka makuha mo pa sila bago dumating ang truck ng basura. Bagay naman sa iyo ang mamulot sa kalye, di ba? Hindi nakasagot si Karen. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo. Hindi kayang pindutin ang end call button. Hinayaan niyang mamatay ang linya, habang ang boses ni Mika ay unti-unting naglalaho sa hangin. Ipinasok niya ang phone sa bulsa at muling humakbang. Ang bawat salita ng babaeng yon ay tila isang patunay na ang 15 taon ng kanyang buhay ay itinuring lamang na basura ng mga taong pinaglingkuran niya. Napahinto siya sa ilalim ng isang saradong tindahan. Ang liwanag mula sa isang neon sign ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa sulok ng gusali, nakakita siya ng isang asong gala, basang-basa, nangangatog, at may sugat sa bandang likuran. Ang mga mata ng hayop ay tila sumasalamin sa sarili niyang kalagayan. Iniwan, kinalimutan, at itinaboy. Dahan-dahang binuksan ni Karen ang kanyang bag at kinuha ang huling peraso ng pandesal na itinabi niya, sana para sa kanyang agahan. Kahit kumakalam ang kanyang sikmura, inabot niya ito sa aso. Ang marahang pagdikit ng dila ng hayop sa kanyang palad ay nagbigay ng isang kurot sa kanyang puso. Pareho lang pala tayo.
ang bulong niya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Parehong walang matuluyan. Parehong walang halaga sa mundong ito. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng kanyang ama ay muling nagbalik. Naalala niya ang mahigpit nitong bilin bago ito pumanaw, na ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy, at ang tunay na reyna ay nakikilala sa kanyang pagpapakumbaba. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan niya kailangang maging abo bago siya muling makabangon? Ang katahimikan ng kalsada ay muling nagambala nang ang isang malakas na liwanag mula sa malayo ay unti-unting lumapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng mga gulong sa basang semento ay tila isang babala. Isang marangyang sasakyan, kulay itim at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, ang dahan-dahang bumagal hanggang sa huminto ito sa mismong harap niya. Ang tubig mula sa kalsada ay humampas sa kanyang mga binti, ngunit hindi na siya kumilos. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tila isang mapanghamong titig na tumutunaw sa kanyang anino. Sa loob ng sasakyang iyon, may isang aninong nakamasid sa kanya. Isang presensyang tila nagmumula sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Isang malamig na hangin mula sa aircon ang humalik sa kanyang basang muka. Ang bawat tibok ng puso ni Karen ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sa loob ng sasakyang iyon, ang kinabukasan na akala niya ay tapos na, ay tila naghihintay na muling mabuksan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng marangyang sasakyan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pormal na uniporme ng isang butler ang lumabas. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Sa kabila ng lakas ng ulan, hindi mababakas sa kanyang muka ang anumang abala. Humakbang siya patungo sa kinaroroonan ni Karen at yumukod ng napakababa, isang galaw na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo sa paligid ng basang kalsada. Malikayang pagbabalik, Tonya Karen Ichijo. 15 taon kaming naghintay sa sandaling ito. Ang wika ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na tila isang himig mula sa nakaraan. Hindi nakasagot si Karen. Ang pangalang Ichijo ay tila isang banyagang tunog na matagal na niyang ibinoon sa limot. Hinayaan niyang alalayan siya ng butler patungo sa loob ng sasakyan. Pag-upo niya sa malambot at mamahaling balat ng upuan, ang init ng heater ay agad na humalik sa kanyang nanginginig na balat. Iniabot sa kanya ng butler ang isang mainit na tuwalya na may bango ng lavender. Sa harap ng karangyaang ito, tiningnan ni Karen ang kanyang sarili sa salamin ng sasakyan. Isang babaeng basang-basa, kusot ang duster, at may mga matang puno ng pait. Isang multo ng nakaraan na ngayoy muling binubuhay. Habang binabaybay ng sasakyan ng daan, patungo sa itaas ng burol kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Ichijo, nanumbalik sa isip ni Karen ang huling habilin ng kanyang ama. Isang pagsubok. 15 taon na pamumuhay bilang isang ordinaryong tao, nang walang tulong mula sa yaman ng pamilya, upang malaman kung sino ang tunay na magmamahal sa kanya sa kabila ng kawalan. At sa loob ng 15 taong yon, pinili niya si Tatsuya. Akala niya, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ngunit naging bilangguan lamang pala ito ng kanyang pagkatao. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang pintuang ginto. Ang mansyong Ichijo ay nagminingning sa gitna ng kadiliman, tila isang reynang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang tagapagmana. Sa pagpasok ni Karen sa malawak na bulwagan, bumungad sa kanya ang isang matandang babaeng nakaupo sa isang selyang gawa sa inukit na kahoy. Si Lola Esmeralda. Ang matikas na matriarka ng pamilya na ang mga mata ay tila nakakabasa ng bawat lihim ng kaluluwa. Sapat na ang 15 taon ng iyong pagpapakumbaba, apo. Ang wika ni Lola Esmeralda habang dahan-dahang tumatayo. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo. Nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat para sa lalaking iyon. Habang palihim mong ginagamit ang iyong impluwensya upang protektahan ang kanyang kumpanya. Ngunit na yon,
Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Dinala si Karen sa kanyang dating silid, kung saan naghihintay ang pinakamahuhusay na kasuotan at mga alahas na tila nagnanahaw ng liwanag mula sa mga chandelier. Sa ilalim ng mainit na tubig ng bathtub, pilit na hinugasan ni Karen ang lansa ng adobo, ang amoy ng bawang, at ang dumi ng kalsada. Habang pinatutuyo ang kanyang sarili, napansin niya ang isang maliit na peklat sa kanyang palad. Isang paso mula sa pagluluto ng paboritong ulam ni Tatsuya noong nakaraang buwan. Hinaplos niya ito ng dahan-dahan. Ang peklat na ito ay isang permanenteng marka ng kanyang katangahan. Isang paalala na naging alipin siya ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Nang muli siyang lumabas, suot na ni Karen ang isang asul na luma na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Wala na ang parasitong si Karen. Ang kaharap ng salamin ay ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Ichijo. Bumalik siya sa silid-aklatan kung saan naghihintay si Lola Esmeralda. Sa ibabaw ng mesa ay may mga folder na naglalaman ng lahat ng transaksyon ng kumpanya ni Tatsuya. Hindi alam ni Tatsuya na ang lahat ng malalaking kontratang pinirmahan niya sa loob ng 5 taon ay may lihim na garantiya mula sa atin. Paliwanag ni Lola Esmeralda habang naglalagay ng tsaa. Inisip niyang magaling siya, ngunit ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya bumagsak. At ngayon, inabot ng matanda ang isang bagong ulat. Kasalukuyan siyang naghahanap ng panibagong pautang na 500 milyong piso para sa kanyang bagong proyekto. Isinanglan niya ang lahat, pati na ang bahay na kakapalayas niya lang sa iyo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Karen. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumara sa gilid ng folder, tila isang bitag na handa ng kumitil. Ang kapangyarihang hawak niya ngayon ay higit pa sa salapi. Ito ay ang kapangyarihang magpasya kung sino ang mabubuhay at sino ang susunod na luluhod sa putikan. Lola, ang seryosong wika ni Karen, ang boses niya ay wala ng nanginginig na tono. Huwag niyo munang itigil ang pautang. Hayaan nating isipin niyang nasa itaas na siya ng langit. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang magiging lagapak niya kapag nalaman niyang ang taong tinawag niyang walang silbi ang may hawak ng kanyang hininga. Sa loob ng dating tahanan ni Karen, ang halimuyak ng mamahaling champagne ay tila isang lason na humahalili sa amoy ng masarap na luto at pagmamahal. Ang tawanan ni Tatsuya at Mika ay umaalingaw sa bawat sulok ng sala, isang malupit na musika na nagdiriwang sa pagpapaalis sa babaeng naglaan ng 15 taon para sa kanila. Sa wakas, Tatsuya, malinis na ang bahay, ang sabi ni Mika habang dahan-dahang humihilig sa balikat ng lalaki. Ang kanyang mga daliri na may suot na bagong biling alahas ay mapaglarong humahaplos sa dibdib ni Tatsuya. Wala nang amoy ng bawang at ang nakakadepress na mukha ni Karen. Ngayon, makakahinga na tayo ng maluwag. Tumawa ng mahina si Tatsuya, ngunit may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. I should have done this years ago. Masyado lang akong naging mabait. Pero ngayon, oras na para sa atin. Ang kasal natin ang magiging usap-unapan sa buong Maynila, Mika. Ipapamukha ko sa lahat na ang isang Tatsuya ay nararapat lamang sa pinakamaganda at pinakamayamang buhay. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, pumasok si Doña Imelda mula sa dating silid ni Karen. May dala itong isang maliit na lata ng biskwit, ang lihim na alkansya kung saan itinatabi ni Karen ang bawat sentimong natitira sa kanyang budget sa palengke. Tingnan niyo ang basurang iniwan ng babaeng yon. Ang wika ng matanda nang may halong pandidiri habang binubuksan ang lata. Ang tunog ng mga barya at ilang gusot na papel na pera na nagkikiskisan sa loob ay tila isang biro para sa kanila. Ilang taon siyang nanirahan dito, pero ito lang ang naipon niya? Napakaliit na halaga, parang ang kanyang pagkatao. Gamitin niyo na lang yan para pambili ng mga bulaklak sa wedding, Mama. Ang biro ni Tatsuya na sinundan ng malakas na tawanan ng tatlo.
Hindi nila alam na ang bawat baring iyon ay mula sa mga sakripisyo ni Karen. Mga gabing hindi siya kumakain ng maayos, para lamang may maipambili ng gamot ni Doña Imelda o bagong kurbata para kay Tatsuya. Nang dumating ang in-order nilang mamahaling steak mula sa isang sikat na restaurant, agad na sumubo si Tatsuya. Ngunit sa pagmuya niya, isang kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang karne ay matigas at ang timpla ay tila kulang sa lalim. Sa isang saglit, naalala niya ang malambot at malinamnam na adobong inihahain ni Karen gabi-gabi. Ang pagkain kahit gaano siya kapagod ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Bakit ganito ang lasa nito? Ang asik ni Tatsuya habang ibinabagsak ang kubyerto sa pinggan. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang babala. Ang mahal ng bayad ko, pero walang kwenta ang luto. Hayaan mo na hon, baka dahil lang yan sa pagod mo, ang pangaamo ni Mika. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mabilis niya itong binasa at agad na naging maputla ang kanyang muka. Sino yan? Ang tanong ni Tatsuya. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Wala. Ang wedding plano lang. Masyadong excited para sa venue. Ang mabilis na pagsisinungaling ni Mika habang itinatago ang phone. Sa katunayan, ang mensahe ay mula sa isang lalaking hindi dapat malaman ni Tatsuya. Isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Kinabukasan, isang eksklusibong auction ng mga lupain ang naganap sa isang pribadong hotel. Ngaroon si Tatsuya, desperadong makuha ang isang prime property na magsisilbing pundasyon ng kanyang bagong proyekto. Naniniwala siyang ito ang huling piraso ng puzzle para maging ganap na bilyonaryo. 300 million pesos! Ang sigaw ni Tatsuya. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang itinataas ang kanyang bid card. Inisip niyang, wala nang hihigit pa sa kanyang alok. Ngunit mula sa madilim na sulok ng VIP booth, kung saan ang mga kurtina ay bahagyang nakasara, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig sa buong silid sa pamamagitan ng mikropono. 301 million. Napako ang tingin ni Tatsuya sa direksyon ng boses. 1,000,000 piso lang ang idinagdag, isang paraan ng hayagang pag-insulto sa kanyang kakayahan. Hindi niya makita ang mukha ng tao sa loob ng booth. Ngunit ang presensyang nagmumula roon ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang mga pangarap. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya? At bakit ang boses na iyon, bagaman puno ng awtoridad at yaman, ay tila katunog ng boses ng babaeng itinapon niya sa ulan kagabi? Sa loob ng madilim na VIP booth, nakaupo si Karen habang nakamasid sa nagnangalit na mukha ni Tatsuya sa ibaba. Ang liwanag mula sa entablado ng auction ay tumatama sa kanyang dating asawa na ngayon ay tila isang maliit na insekto na nagpupumigla sa isang sapot na hindi niya nakikita. Naramdaman ni Karen ang malamig na baso ng juice sa kanyang palad. Isang kaibahan sa init ng galit na alam niyang nararamdaman ni Tatsuya sa mga sandaling iyon. Sino ang nasa loob ng booth na yan? Buksan niyo ang kortina. Ang sigaw ni Tatsuya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang patungo sa hagdan ay mabilis at mabigat, na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kontrol. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng 2 malalaking bodyguard na nakasuot ng itim. Ang kanilang mga katawan ay tila mga pader na hindi matitibag. Sa loob ng booth, isang lalaki ang lumabas mula sa anino at tumayo sa tabi ni Karen. Si Kenji, ang matikas na abogado ng pamilya Ichiho na ang bawat galaw ay puno ng otoridad. Tiningnan niya si Karen nang may paghanga at paggalang, isang tingin na kailanman ay hindi ibinigay ni Tatsuya sa kanya. Hayaan mo siyang sumigaw, Karen. Ang mga asong malapit ng malunod ay karaniwang maingay, ang mahinahong wika ni Kenji, habang iniabot ang isang tablet na naglalaman ng mga real-time financial data. Gaya ng iniutos mo, sinimula na namin ang paghila sa mga invisible support na ibinibigay ng Ichijo Group sa kanyang kumpanya.
Inakala niyang ang mga supplier niya ay tapat sa kanya dahil sa galing niya. Ngunit na yon ay malalaman niya ang katotohanan. Tumingin si Karen sa screen. Ang mga graph na kulay berde ay unti-unting nagiging pula. Tila mga sugat na bumubukas sa katawan ng kumpanya ni Tatsuya. Sa loob ng 15 taon, si Karen ang lihim na tulay. Kapag may problema sa shipping, isang tawag lang niya ay naaayos ito. Kapag may gustong bumitaw na investor, ang pangalan ng Ichijo ang nagpapanatili sa kanila. Ngayon, ang tulay na iyon ay gumuho na. Kenji, gusto kong maramdaman niya ang bawat sentimong kinuha niya sa akin nang may kasamang interes. Ang sabi ni Karen, ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng kalungkutan. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa paglapastangan niya sa dangal ng pagsasama namin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Inilapag ng isang maid ang isang tasa ng tsaa sa harap ni Karen. Ang usok mula rito ay may dalang bango ng Earl Grey. Isang uri ng tsaa na dati ay tinititigan lamang niya sa mga mamahaling coffee shop habang iniisip kung sapat ba ang kanyang budget para sa panggatong sa bahay. Ngayon, ang tsaang ito ay tila isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tasa, ninanamnamang init nito habang naaalala ang mga gabing nantitiis siya sa malamig na tubig para lamang makatipid para sa bagong sasakyan ni Tatsuya. Samantala, sa opisina ni Tatsuya pagkalipas ng ilang oras, ang katahimikan ay bumasag nang ang kanyang telepono ay walang tigil na tumunog. Ang tunog ng bawat ring ay tila isang alarmang nagbabadya ng sakuna. Sir, tumawag ang Steel Corporation. Kinansela nila ang ating credit line ng walang paliwanag. Ang balita ng kanyang assistant sa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. At ang bangko ay nagpadala ng notice. Ang ating collateral ay kailangang muling suriin dahil ang third-party guarantor natin ay biglang bumitaw. Ano? Sinong third-party guarantor? Wala akong kilalang ganon, ang sigaw ni Tatsuya habang itinaktak ang kanyang mga papeles sa mesa. Ang tunog ng mga papel na nagliparan sa sahig ay tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Hindi niya alam na ang garantor na tinutukoy ay ang KI Foundation, ang pundasyong binuo ni Karen gamit ang kanyang sariling mana, na palihim na sumasalo sa bawat pagkakamali ni Tatsuya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Mika sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. Tatsuya, ang wedding planner! Sinasabi nilang kailangan nating bayaran ang full amount ng reservation sa hotel sa loob ng 24 na oras o ikakansela nila ang ating slot. Bakit biglang naghigpit ang Ichijo Hotel? Napaupo si Tatsuya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang mundong binuo niya sa loob ng 15 taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting kinakain ng alon. May sumasabotahe sa atin, Mika. Ang bulong ni Tatsuya, ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. May isang taong nakakaalam ng bawat butas ng aking negosyo. May isang aninong sumusunod sa atin. Eksaktong sa sandaling iyon, ang screen ng kanyang computer ay umilaw. Isang email ang dumating mula sa Ministry of Trade. Ang kanyang pinakamalaking proyekto, ang proyektong inaasahan niyang magliligtas sa kanya mula sa utang, ay opisyal na sinuspendi dahil sa technicalities na tanging isang tao lang ang nakakaalam kung paano ayusin. Isang taong kakapalayas lang niya sa kanyang buhay. Sa loob ng pinaka-eksklusibong bridal boutique sa Makati, ang paligid ay nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na nakasabit sa kisame. Ngunit ang kapayapaan ng silid ay binasag ng matinis na boses ni Mika, na tila isang palakol na tumatama sa bawat sulok ng marangyang tindahan. Ano ba ito? Sabi ko sa inyo, gusto ko ang pinakamahal na tela. Bakit parang basahan ang ibinibigay niyo sa akin? Ang asik ni Mika, habang marahas na hinahawi ang isang traje de boda na gawa sa French lace. Ang tunog ng pagtama ng mga hanger sa baka na sampayan ay mabilis at magulo, na nagpapakita ng kanyang lumalalang pagtitimpi. Ma'am,
Iyan na po ang pinakamahal naming disenyo. Gawa po yan sa kamay ng mga eksperto mula sa Europa. Ang mahinahong paliwanag ng sales lady. Bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Huwag mo akong turuan. Alam ko kung ano ang mahal. Ang sigaw ni Mika sabay tulak sa dalaga. Ang malakas na pagbagsak ng sales lady sa carpeted na sahig ay tila isang senyales ng kawalang-galang na labis na ikinatuwa ni Mika. Tumingin siya sa malaking salamin, hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng pagbubuntis. Ngunit ginagamit niyang sandata para makuha ang lahat ng gusto niya kay Tatsuya. Sa likod ng isang malaking divider na gawa sa frosted glass, nakatayo si Karin. Suot niya ang isang simpleng beige na coat at sunglasses, sapat na upang hindi siya makilala ng sinuman. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano hinamak ni Mika ang mga taong nagtatrabaho ng marangal. Ang parehong panghahamak na naranasan niya sa loob ng 15 taon. Kenji, ang mahinang tawag ni Karin sa abogadong nasa kanyang tabi. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng nagbabagang galit ni Mika. Bilhin mo ang butik na ito. Ngayon din. Ngayon na po, Miss Karin? Ang tanong ni Kenji, bagaman alam na niya ang sagot. Lahat ng stock, lahat ng kontrata, pati ang gusaling ito. Gusto ko, sa oras na lumabas ang babaeng yan sa pintuan, ako na ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng lino na inaapakan niya, ang utos ni Karen. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng sunglasses, ay walang bakas ng emosyon. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Tatsuya ay tila isang leon na nakakulong sa isang maliit na hawla. Ang tunog ng kanyang ballpen na paulit-ulit na tumatama sa kahoy na mesa ay mabilis at hindi mapakali. Ang bawat ulat na dumarating ay tila isang panibagong pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang credit cards ay nagsisimula ng ma-decline, at ang mga pautang na inaasahan niya ay tila naglaho na parang bula. Ngunit ang tawag ni Mika ang mas lalong nagpahirap sa kanya. Han, kailangan nating bayaran ang reservation sa Ichijo Hotel. Ayaw nilang tanggapin ang pakiusap ko. Sabi nila, kung hindi tayo magbabayad ng full deposit ngayong gabi, ibibigay nila ang ballroom sa iba. Ang boses ni Mika sa kabilang linya ay puno ng pagdedemanda. Walang bakas ng pag-aalala sa krisis na dinaranas ng lalaki. Ayaw mo naman sigurong mapahiya tayo sa harap ng lahat, di ba? It's our dream wedding. Mika, sandali lang. May kuunting problema lang sa cash flow. Ang pilit na pagpapahinahon ni Tatsuya, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Gawan mo ng paraan. CEO ka, di ba? Huwag mong sabihing naghihirap ka na dahil lang nawala ang parasitong si Karen. Ang huling hirit ni Mika bago ibaba ang telepono. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang sampal sa pride ni Tatsuya dahil sa takot na mapahiya at mawala ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Kinuha ni Tatsuya ang kanyang teleponyo at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang iniiwasan. Isang loan shark na nag-aalok ng mabilis na pera, ngunit may kapalit na napakataas na interes. Kailangan ko ng 30 milyong piso, na yun din. Ang wika ni Tatsuya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay tila isang paghukay sa sarili niyang libingan. Paglabas ni Mika sa bridal boutique, dala ang kanyang mga pangarap na maging reyna. Hindi niya napansin ang isang itim na van na nakaparada sa dilim ng basement parking. Isang lalaking nakasuot ng hood ang lumabas mula rito at humarang sa kanyang daan. Nasaan ang pera, Mika? Akala mo ba makakatakas ka na dahil lang nakahanap ka ng bagong biktima? Ang boses ng lalaki ay malat at puno ng panganib. Ang mukha ni Mika ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang designer bag. Bigyan mo pa ako ng oras. Kapag kasal na kami ni Tatsuya, makukuha mo ang lahat. Sa itaas na palapag, nakatayo si Karen sa bintana, nakamasid sa baba ng parking lot. Bagaman hindi niya naririnig ang usapan, ang reaksyon ni Mika ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang hinala.
may madilim na lihim ang babaeng kumuha ng kanyang asawa. Dahan-dahang hinaplos ni Karen ang malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang anino ay tila isang reynang naghahanda para sa huling yugto ng laro. Ang bawat piraso ay nasa tamang lugar na. Ang tanging kailangan na lang ay ang huling tulak upang gumuho ang lahat. Ang amoy ng basang lupa at sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin habang nakatayo si Karen sa harap ng isang marangyang puntod na gawa sa puting marmol. Dito nakahimlay ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagpapakumbaba, ngunit siya ring naglatag ng pagsubok na nagdulot sa kanya ng labis na pasakit. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila isang yakap na nagpapahintulot sa kanya na maging mahina. Dahan-dahang lumuhod si Karen sa damuhan, hindi alintana ang dumi na maaaring kumapit sa kanyang mamahaling suot. Hinaplus niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama, habang ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay nagsimulang pumatak, isa-isa, hanggang sa maging isang tahimik na hagulgol. "Papa, patawad," ang pabulong niyang panahoy. "Nabigo ako. Akala ko, sa pagsunod ko sa habilin niyo na mamuhay ng payak, makakahanap ako ng taong mamahalin ako dahil sa kung sino ako. Pero Papa, hinayaan ko silang tapakan ang dangal ko. Hinayaan ko silang ituring akong basura sa loob ng 15 taon." Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang gabi nung bagong kasal pa lamang sila. Naalala niya kung paano siya pinuwersa ni Doña Imelda na lumuhod sa sahig upang linisin ang natapon nitong kape habang si Tatsuya ay nakatingin lamang, walang ginagawa at tila nahihiya pa sa kanyang pagkakaroon. "Isang hamak na katunong ka lang na pinulot ng anak ko sa kalsada, Karen." Ang tinig ni Doña Imelda na tila umaalingaw-angaw pa rin sa kanyang pandinig, puno ng lason at puot. "Huwag mong iisiping kapantay mo kami." Naramdaman ni Karen ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang matatag na presensya nito ay sapat na. Si Kenji. "Hindi mo kasalanan ang maging mabuti, Karen." Ang mahinahong wika ni Kenji habang dahan-dahan siyang inaalayang tumayo. Ang kasalanan ay nasa kanila dahil pinili nilang maging bulag sa ginto na nasa harap na nila. Hindi kahinaan ang magmahal, ngunit katapangan ang piliin ang sarili mo ngayon. Tumingin si Karen sa mga mata ni Kenji. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng paghanga na hindi nakabase sa kanyang yaman o sa kung anong serbisyo ang maibibigay niya. Isang paghanga sa kanyang katatagan. "Kenji, paano ko muling matututunang mahalin ang sarili ko?" Ang tanong ni Karen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kawalan ng katiyakan. "Magsimula ka sa pagtingin sa salamin at pagkilala sa babaeng nakita ko nung unang araw tayong magkita." Ang sagot ni Kenji, nang may banayad na ngiti. Ang babaeng matalino, matapang, at may busilak na puso. Iyong babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng sinuman. Pagbalik sa mansyon, pumasok si Karen sa kanyang malawak na banyo. Pinuksan niya ang gripo at hinayaang mapuno ang lababo ng maligamgam na tubig. Kinuha niya ang isang cotton pad at dahan-dahang inalis ang makapal na makeup na suot niya para sa mga business meeting. Ang maskara ng Ichijo Heiress. Habang unting nabubura ang mga kolorete at foundation, lumalabas ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang balat na bagaman may kaunting bakas ng pagod, ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga mata sa salamin. Wala na ang takot. Wala na ang lungkot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, isang maliit at tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Karen. Hindi ito ngiti ng tagumpay o paghihigante, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay nabasag ng kumatok ang isang katulong at iniabot ang isang kulay gintong sobre na may tatak ng kumpanya ni Tatsuya. "Miss Karen, may dumating pong imbitasyon para sa chairperson ng Ichijo Group," ang ulat ng katulong.
Dahan-dahang binuksan ni Karen ang sobre. Ang bango ng mamahaling pabango na nakasabog sa papel ay tila isang pang-uuyam. Isang imbitasyon sa kasal. Ang pangalan ni Tatsuya at Mika ay nakasulat sa magarbong letra. Tila ipinagmamalaki ang kanilang pagtataksil sa buong mundo. Sa ibaba ng imbitasyon, may nakasulat na maikling mensahe mula kay Tatsuya. Inaasahan namin ang inyong pagdalo, Chairperson. Ang inyong presensya ang magpapatunay na ang aming kumpanya ay nararapat sa inyong tiwala. Isang malamig na tawa ang kumawala sa dibdib ni Karen. Hindi alam ni Tatsuya na sa pagpapadala ng imbitasyong ito, selyado na ang kanyang sariling kapalaran. Kenji, ang tawag ni Karen, habang hawak ang imbitasyon, ang kanyang boses ay tila talim ng isang espada. Ihanda mo ang pinakamagarbon nating sasakyan at ang pinakamahal na regalo. Dadalo tayo sa kasal na ito. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang Diyos na sinasamba niya para sa kanyang negosyo ay ang babaeng tinawag niyang walang silbi. Ang bawat sulok ng opisina ni Tatsuya ay tila unti-unting sumisikip, naging isang piita ng mga bayarin at paniningil. Ang tunog ng kanyang telepono na walang tigil sa pagtunog ay tila isang alarmang nagbabadya ng kanyang paglubog. Bawat tawag ay mula sa isang supplier na humihingi ng kabayaran o kaya naman ay isang investor na nagbabantang bawiin ang kanilang pondo. Hindi ko kayo matatawagan ngayon. Sinabi ko ng susunod na linggo ang bayad, ang sigaw ni Tatsuya sabay bagsak ng telepono. Ang tunog ng plastik na tumama sa matigas na mesa ay mabilis at puno ng pait. Hinilot niya ang kanyang sentido, pilit na inaalala kung saan nagmula ang KI Foundation na bumuhat sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa bawat folder na kanyang binubuksan, ang mga letrang KI ay tila isang nanunuyang tawa na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Samantala, sa isang eksklusibong tea garden na matatagpuan sa loob ng isang pribadong subdivision, ang kapaligiran ay puno ng katahimikan at bango ng mga mamahaling bulaklak. Dito idinaos ni Karen ang isang pagtitipon para sa mga piling kababaihan ng mataas na lipunan. Sa tulong ni Kenji, naimbitahan si Doña Imelda, na sa mga sandaling iyon ay tila isang pabo na nagmamalaki sa kanyang suot na peking alahas at makapal na kolorete. Nakaupo si Karen sa likod ng isang masining na divider na gawa sa inukit na kahoy at lino. Mula roon, nakikita niya ang kanyang dating biyenan na pilit na sumasabay sa usapan ng mga tunay na donya. Ang anak ko ay CEO ng isang malaking kumpanya. Ang maririnig na pagyayabang ni Doña Imelda habang dahan-dahang itinaas ang kanyang tasa. Ngunit dahil sa kaba at sa bigat ng mamahaling silver na kutsara na hindi niya alam kung paano hawakan ng tama, ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay naging mabilis at magulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang tsaa ay dahan-dahang tumatalsik sa kanyang damit. Napanood ni Karen ang lahat. Naalala niya kung paano siya pinahiya ng matandang ito sa harap ng kanilang mga kapitbahay dahil lamang sa hindi niya pagkakaayos ng mga tsinelas sa pinto. Ngayon, ang dakilang si Doña Imelda ay tila isang ligaw na pusa sa loob ng isang palasyo. Kenji, sapat na ang nakita ko, ang mahinang wika ni Karen. Ipaalam mo sa kanya na ang host ng tea party na ito ay hindi makakarating. Ngunit iniwan namin sa kanya ang bill para sa buong pagtitipon bilang tanda ng aming paghanga sa kanyang katayuan. Habang nangyayari ang kahihiya ni Doña Imelda, si Mika naman ay abala sa pagmamanman sa labas ng isang mamahaling butik. Nakita niya ang isang itim na limousine na huminto at mula roon ay lumabas si Karen na may daladalang mga paper bag mula sa mga brand na kahit si Mika ay hindi kayang bilhin. Ang mga mata ni Mika ay nanlaki sa inggit at pagkalito. Paano niya nagagawa ito? Kakapalayas lang sa kanya ni Tatsuya na walang kahit isang sentimo. Ang bulong ni Mika sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay agad na bumuo ng isang madilim na konklusyon. Siguro ay nakahanap siya ng isang matandang sugar daddy.
Napakadesperada mo talaga, Karen. Agad na kinuha ni Mika ang kanyang telepono at kinuhanan ng larawan si Karen habang sumasakay sa sasakyan. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Gagamitin niya ang larawang ito para tuluyang sirain si Karen sa mata ni Tatsuya at ng lahat ng kakilala nila. Ngunit ang hindi alam ni Mika, habang abala siya sa pagkuha ng larawan, may isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng parking lot. Ang lalaking tila isang anino na sumusunod sa kanya mula pa noong nakaraang gabi. Ang lalaking may hawak ng isang lumang envelope na naglalaman ng lihim na maaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbubuntis at kung sino ang tunay na ama ng sanggol na kanyang dinadala. Pag-uwi ni Mika sa bahay, sinalubong siya ni Tatsuya na may dalang isang ulat mula sa ospital. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Mika, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Tatsuya ay tila isang malamig na hanging nagbabadyang magdala ng bagyo. Inilapag niya ang ulat sa mesa. Bakit sinasabi rito sa lumang medical record ko na hindi ako maaring magkaanak? Kung totoo ito, kaninong anak ang dinadala mo? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang matalim na kutsilyo. Ang puso ni Mika ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng tensyong ito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bintana na tila mga luhang nagbabadyang bumagsak para sa isang katotohanang hindi na kayang itago. Ang sikat ng araw ay tila nakikiramay sa payapang kalooban ni Karen habang siya ay naglalakad sa isang maliit at siksik na eskinita sa tondo. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na duster at tsinelas, ang anyong nakasanayan niya sa loob ng 15 taon. Sa kanyang mga bisig ay may dalang mga supot ng bigas at delata para sa mga pamilyang nasalanta ng nagdaang bagyo. Kahit hawak na niya ang bilyon-bilyong halaga ng imperyong Ichijo, hindi nakalimutan ni Karen ang lasa ng hirap. Ang katahimikan ng kanyang pagkakawanggawa ay binasag ng malakas na haging ng isang sasakyan na pilit na dumadaan sa makitid na kalsada. Ang tunog ng gulong na kumiskis sa mga tuyong dahon at basura sa gilid ng daan ay tila isang babala. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat niya. Isang luma at mausok na SUV. Isang malaking pagbaba mula sa mga luxury car na dating minamaneho ni Tatsuya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ng kanyang dating asawa. Ang mga mata ni Tatsuya ay tila mga uling na nagbabagas sa galit at pagkapahiya, ngunit pilit pa ring nagmamalaki. Karen, sabi ko na nga ba, dito ka lang babagsak. Ang boses ni Tatsuya ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. Bagaman bakas sa kanyang mukha, ang puyat at stress mula sa kanyang bumabagsak na kumpanya. Mula sa mansyon ko, diretso ka sa basura. Bagay ka nga rito, kasama ng mga kapwa mo hampas lupa. Hindi kumibo si Karin. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa supot ng bigas. Tiningnan niya si Tatsuya, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Tatsuya, ititigil ko ang lahat ng ito. Ang mahinang wika ni Karen. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig. Isang beses lang kitang tatanungin, nagsisisi ka ba? Kahit kaunti, naramdaman mo ba ang sakit na idinulot mo sa akin pagkatapos ng 15 taon nating pagsasama? Humalahak si Tatsuya, isang tunog na tuyot at walang kaluluwa. Nagsisisi? Oo, Karen. Nagsisisi ako na hindi kita dinivorce ng mas maaga. Nagsisisi ako na pinatira ko ang isang parasitong katulad mo sa bahay ko ng napakatagal. You're nothing but a curse to my success. Kinuha ni Tatsuya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong 500 piso. Nilukot niya ito at marahas na ibinato sa paanan ni Karen. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nalaglag sa putikan. Ayan, pambili mo ng sabon para naman mawala ang amoy mahirap mo. Ang huling hirit ni Tatsuya
bago mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan palayo. Ang usok mula sa tambutso ay bumalot sa anyo ni Karen, tila isang madilim na tabing na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Dahan-dahang tiningnan ni Karen ang perang nasa putikan. Hindi niya ito pinulot. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinago niya para sa lalaking iyon ay tuluyan na naputol. Ang kanyang huling pagkakataon para sa kaligtasan ni Tatsuya ay itinapon nito mismo sa basura. Mula sa kabilang kalsada, lumabas si Kenji mula sa isang nakaparadang itim na van. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa direksyong dinaanan ni Tatsuya. "Handa na po ang lahat para sa kasal sa makalawa, Miss Karin," ang ulat ni Kenji. Ang lahat ng mga utang ni Tatsuya ay pinagsama-sama na sa ilalim ng ating kumpanya. Isang lagda niya na lang at kukunin ng bangko ang lahat mula sa kanya. "Hayaan mo siyang mangarap sa huling pagkakataon, Kenji." Ang malamig na sagot ni Karen habang ibinibigay ang supot ng bigas sa isang matandang babaeng nakatingin sa kanila. Gusto kong maramdaman niya ang rurok ng saya bago ko ipatikim sa kanya ang kailaliman ng impyerno. Eksaktong sa sandaling iyon, ang telepono ni Tatsuya na nasa loob ng sasakyan ay tumunog. Ang tunog ng ringtone ay tila isang himig ng tagumpay sa kanyang pandinig. "Hello? Ichijo Hotel?" Ang sagot ni Tatsuya nang may malawak na ngiti. "Ano po? Darating ang chairperson? Ang chairperson mismo ang dadalo sa kasal ko?" Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa sobrang tuwa. Inisip niya na ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin, na ang makapangyarihang Ichijo ay magbibigay sa kanya ng basbas at puhunan. Hindi niya alam na ang chairperson na tinutukoy ay ang babaeng kakasipa lang niya ng putik sa kalsada. Ang gabi bago ang tinaguriang kasal ng siglo ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Tila, ang kalikasan mismo ay nagpipigil ng hininga bago ang pagdating ng isang malakas na unos. Sa loob ng pinakamahal na suite ng Ichijo Hotel, nakatayo si Tatsuya sa harap ng bintana, nakatanaw sa malawak na ilaw ng Maynila. Ang kanyang refleksyon sa salamin, suot ang isang mamahaling seda na pantulog, ay nagpapakita ng isang lalaking lasing sa sarili niyang tagumpay. Ang marahang kalansing ng wine glass na tumama sa bote ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Ininom ni Tatsuya ang huling patak ng alak, ninanamnam ang lasa ng kapangyarihan. Sa kanyang isip, bukas ay hindi lamang siya ikakasal sa babaeng gusto niya, kundi opisyal na rin siyang kikilalanin ng chairperson ng Ichijo Group. Inakala niyang ang bawat butas sa kanyang kumpanya ay matatakpan na ng ginto sa sandaling makuha niya ang basbas ng makapangyarihang pamilya. Bukas, Mika. Bukas ay magsisimula ang tunay nating kaharian. Ang pabulong na wika ni Tatsuya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na ambisyon. Sa kabilang silid, hindi mapakali si Mika. Ang tunog ng kanyang mga kuko na walang tigil na tumatama sa screen ng kanyang telepono ay mabilis at hindi maayos. Ang liwanag mula sa kanyang phone ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng matinding takot sa kabila ng makapal na cream na nakapahid sa kanyang balat. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang paulit-ulit niyang binabasa. Dobleng halaga bukas sa mismong reception o lahat ng bisita ay makakapanood ng video ng tunay na ama ng bata. Nanggangatog ang mga kamay ni Mika habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kasal na ito ang kanyang tanging paraan upang makakuha ng malaking halaga mula kay Tatsuya para pambayad sa kanyang mga utang at lihim. Hindi niya alam na ang lalaking pakakasalan niya ay baon na rin sa utang na mas malalim pa sa iniisip nito. Samantala, sa loob ng mansyong Ichijo, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng nasusunog na papel at lumang alaala. Nakaupo si Karen sa harap ng isang fireplace. Hawak ang kanilang nag-iisang litrato ni Tatsuya noong araw ng kanilang kasal 15 taon na ang nakalilipas. Ang litratong iyon, na nakalagay sa isang murang frame, ay ang tanging bagay na itinago niya sa kabila ng lahat ng sakit. Dahan-dahang binitawan ni Karen ang litrato patungo sa apoy. Ang marahang tunog ng pagkalamon ng apoy sa papel ay tila isang huling paalam.
Pinanood niyang maging abo ang mukha ni Tatsuya at ang sarili niyang anyo na puno pa ng pag-asa noon. Ang usok mula sa apoy ay dahan-dahang umakyat sa tsimenya. Tila dalangin na sa wakas ay dininig ng langit. Kenji, ihanda mo ang mga regalo para sa reception. Ang malamig na wika ni Karen habang nakatitig sa nagbabagang uling. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang DNA results, ang mga transfer certificates ng lahat ng utang ni Tatsuya, at ang listahan ng lahat ng supplier na palihim nating binayaran para manatili siyang nakatayo. Gusto ko, sa harap ng lahat, makita niya ang bawat hibla ng kasinungalingang itinayo niya. Lahat po ay handa na, Miss Karin, ang sagot ni Kenji, na nakatayo sa madilim na sulok ng silid. Ang chairperson's seat ay nakareserba na sa gitna ng entablado. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, lumabas si Doña Imelda mula sa hotel lobby para magpahangin. Umaasang mawawala ang kanyang kaba sa nalalapit na seremonya. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang dambuhalang sasayang kulay itim na may plakang nagtataglay ng selyo ng pamilya Ichijo. Mula sa likurang pinto, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mahabang balabal na kulay ginto. Ang tindig ay puno ng otoridad at yaman. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Karen? Ang pabulong niyang tawag, ang boses ay nanginginig sa takot at paggalito. Tatsuya! Tatsuya, halika rito! Nakita ko ang parasitong si Karen, nakasakay sa sasakyan ng mga Ichijo. Mabilis na lumabas si Tatsuya mula sa lobby, ngunit wala na ang sasakyan. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng mamahaling gasolina at ang katahimikan ng kalsada. Mama, itigil mo na yan. Masyado ka lang sigurong excited para sa kasal, ang asik ni Tatsuya habang marahas na hinawakan ang braso ng kanyang ina. Si Karen? Sasakay sa sasakyang ganyan? Imposible. Baka nakita mo lang ang sugar daddy niya at inakala lang siya yon. Huwag mong hayaang masira ng imahinasyon mo ang pinakaimportanteng araw natin. Bukas, magiging hari na tayo ng Maynila. Ngunit habang pabalik sila sa loob, hindi mapakali ang puso ni Doña Imelda. Ang anyong nakita niya ay hindi anyo ng isang pulubi. Ito ay anyo ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bango ng libu-libong puting rosas na nakapalamuti sa dambuhalang ballroom ng Ichijo Hotel ay tila isang lason na bumabalot sa hangin. Ang bawat talulot ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit sa likod ng karangyang ito ay ang baho ng pagtataksil at kawalan ng utang na loob. Ang tunog ng orkestra na tumutugtog ng isang maringal na martsa ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok, na tila isang hiyaw ng tagumpay para sa mga taong nagnakaw ng kaligayahan ng iba. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Mika sa kanyang trahe de boda na gawa sa pinakamahal na sutla at pinalamutian ng mga kristal na tila nagnanahaw ng liwanag sa silid. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Para sa kanya, ito ang kanyang koronasyon. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang pagdurog sa alaala ni Karen. Sa wakas! Ang pabulong na wika ni Mika habang inaayos ang kanyang belo. Sino ang mag-aakala na ang isang tulad ko ang papalit sa isang parasitong gaya ni Karen? Tingnan niyo ang paligid. Ito ang buhay na nararapat sa akin. Hindi sa isang babaeng amoy kusina. Hindi kalayuan sa kanya. Si Doña Imelda ay tila isang pabo na nagmamalaki sa harap ng mga panauhin na kabilang sa mataas na lipunan. Ang kanyang mga alahas ay labis-labis. Tila sinusubukang takpan ang kanyang pagiging bagong yaman. Ang kanyang boses ay nang inhibabaw sa bulungan ng mga tao. Puno ng mapanghusgang mga salita laban sa dating manugang. Alam niyo ba, buti na lang at nataahan ng anak ko. Ang maririnig na pagyayabang ni Doña Imelda habang humihigop ng mamahaling wine. Ang dating asawa niya ay isang malaking malas. Isang palamunin na walang ibang ginawa kundi ubusin ang grasya ng pamilya namin. Pero ngayon, tingnan niyo si Mika. Bata, maganda, at higit sa lahat, hindi isang pabigat. Sa isang sulok ng ballroom,
isang matandang babaeng nagngangalang Maria, na dating katulong sa bahay ni Tatsuya, ay tahimik na nakamasid. Nakita niya kung paano nagpakapagod si Karen para sa pamilyang ito. Nakita niya ang mga gabing umiiyak si Karen habang naglilinis ng sahig dahil sa mga mura ni Doña Imelda. Sa kanyang puso, isang tahimik na dalangin ang kanyang binibigkas. Isang dalangin para sa katarungan ng babaeng kanyang minahal at iginalang. Hindi niya mapigilang mapaling sa kalupitan ng mga taong nasa harap niya ngayon. Nagsimima ang seremonya. Humakbang si Tatsuya patungo sa harapan. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Nang dumating ang oras para sa kanyang talumpati, humarap siya sa mga panauhin ng may malawak na ngiti. Tila isang haring nagpapakita ng kanyang kaharian. Ang lahat ng nakikita niyo rito, ang tagumpay ng aking kumpanya, ang karanyaang ito, ay bunga ng aking sariling pagsisikap. Ang pahayag ni Tatsuya, ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na ambisyon. Pinatunayan ko sa lahat na hindi ko kailangan ng sinumang magpapabagal sa akin. Mag-isa kong binuo ang imperyong ito. At ngayong gabi, ipinagbiriwang ko ang aking kalayaan mula sa nakaraan at ang aking kinabukasan kasama si Mika. Walang bakas ng pagkilala sa 15 taon ni Karen. Walang pasasalamat sa mga gabing si Karen ang gumagawa ng kanyang mga ulat o sa mga sakripisyong ginawa nito para manatiling nakatayo ang kanyang kumpanya. Para kay Tatsuya, si Karen ay isang aninong dapat nang burahin sa kasaysayan. Gayunpaman, sa kabila ng katuwaan, may isang bagay na tila hindi tugma sa paligid. Ang mga gwardiya ng Ichijo Hotel na karaniwang nakatayo lamang sa mga sulok ay tila dumarami. Ang bawat pinto ay binabantayan ng mga matitikas na lalaking nakasuot ng itim, ang kanilang mga mukha ay seryoso at tila may hinihintay na hudyat. Hindi ito ang mga gwardiyang inupahan ni Tatsuya. Sila ay mga piling tauhan ng pamilya Ichijo at ang kanilang presensya ay tila isang bakal na hawla na unti-unting sumasara sa buong ballroom. Dumating ang pinakaimportanteng bahagi ng seremonya. Ang pare ay tumayo sa gitna at hinarap ang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Mika. Kung meron mang sinuman sa inyo ang may sapat na dahilan upang tumutol sa kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang wika ng pare. Ang kanyang boses ay gumanti sa bawat sulok ng silid. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Inisip ni Tatsuya na tapos na ang lahat, na sa wakas ay makukuha na niya ang kanyang pangarap. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang pare, ang malalaki at mabibigat na pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas, na lumilikha ng isang tunog na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Isang malakas na hangin mula sa labas ang pumasok, na nagpalayad sa mga apoy ng mga kandila at nagpalipad sa mga talulot ng rosas sa sahig. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay napako sa pintuan, at ang hininga ni Tatsuya ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok sa bulwagan. Hindi ito ang Karen na kilala nila, ang babaeng laging nakayuko, amoy pawis, at suot ang kupas na duster. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay tila isang diwata na nagmula sa kailaliman ng isang gintong panaginip. Suot niya ang isang mahabang damit na gawa sa purong sutla na kulay champagne na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis na tila porselana. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang dambuhalang diamante, ang luha ng Ichijo, isang hiyas na tanging ang reyna lamang ng pamilya ang may karapatang magsuot. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na kristal sa marmol na sahig ay tila isang pintig ng hustisya na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa likuran niya, naglalakad ang mga matitikas na lalaking nakasuot ng pormal na uniporme sa pangunguna ni Kenji na may hawak na isang itim na folder.
Ang lahat ng panauhin, pati na ang mga bilyonaryong tinitingala ni Tatsuya, ay dahan-dahang tumayo at yumukod bilang tanda ng paggalang. Karen? Ang tanging lumabas sa nangangatog na labi ni Tatsuya. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng kanyang kurbata at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas hanggang sa mabasag ito sa sahig na nagkalat ng pulang likido na tila dugo sa puting carpet. Chairperson Karen Ichijo, sa inyong harapan, ang malakas at matatag na anunsyo ni Kenji na naging sanhi ng isang malakas na bulungan sa buong silid. Chairperson? Hindi maari, ang sigaw ni Doña Imelda habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang takot. Isang pulubi ang babaeng yan, isang palamunin. Huminto si Karen sa harap ng altar. Tiningnan niya si Tatsuya ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng autoridad at kapangyarihan na tila nagpapaliit sa lalaki hanggang sa maging isang hamak na alikabok. 15 taon, Tatsuya, ang simula ni Karen. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa hangin. 15 taon akong nanahimik sa iyong tabi. Ako ang dahilan kung bakit hindi bumagsak ang iyong kumpanya noong 5 taon na ang nakalilipas. Ako ang lihim na garantor ng bawat utang mo. At ako ang nagbayad sa bawat supplier na tumalikod sa iyo. Inabot ni Kenji ang folder kay Karen. Inilabas niya ang mga papeles at isa-isang binitawan ang mga ito sa paanan ni Tatsuya. Ito ang mga transfer certificates ng iyong mga utang. Ang patuloy ni Karen. Binili ko ang bawat sentimo ng iyong pagkakautang. Sa madaling salita, Tatsuya, ako ang nagmamay-ari sa iyo. Ang bahay na tinutuluyan mo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, at maging ang hotel na kinalalagyan natin ngayon ay nasa ilalim ng aking mga kamay. Ilingon ni Karen si Mika, na ngayon ay nanginginig sa takot habang hawak ang kanyang tiyan. At ikaw, Mika, ang akala mo ba ay hindi ko alam ang iyong lihim? Inilabas ni Karen ang isang puting papel, ang resulta ng DNA test. Ang batang dinadala mo ay hindi anak ni Tatsuya. Huwag mong lokohin ang isang lalaking baog na mula pa noong bata siya, ayon sa record ng kanyang pamilya, na ipinaddamot, sabihin ng kanyang ina. Ang ballroom ay napuno ng malakas na singhap ng paggagulat. Marahas na binalingan ni Tatsuya si Mika, na ngayon ay napaluhod na sa sahig habang umiiyak. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tatsuya, ang mga pulis ay pumasok sa bulwagan. Tatsuya, ikaw ay inaresto sa kasong estafa at falsification of documents. Ang wika ng opisyal habang nilalagyan siya ng posas. Ang lahat ng iyong ari-arian ay opisyal ng nirises ng Ichijo Group. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Karen kay Doña Imelda na ngayon ay nakatulala at hindi makagalaw. Kinuha ni Karen ang mamahaling kuwintas sa leeg ng matanda, ang kuwintas na binili ni Tatsuya gamit ang pondo ng kumpanya. Salamat sa annulment, Tatsuya. Ang huling wika ni Karen. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at tagumpay. Pinalaya mo ako sa isang linta, at sa wakas, nahanap ko na ang aking trono. Tumalikod si Karen at naglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang mahabang bestida ay humahawi sa mga talulot ng rosas na tila isang pulang karpet para sa isang tunay na reyna. Sa kanyang likuran, ang tanging naiwan ay ang gumuho na pangarap ng mga taong nagtangka siyang apakan, habang ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsisilbing huling musika ng kanilang pagkatalo. Ang bawat rehas na bakal sa piitan ay tila mga guhit ng isang malupit na tadhana na unti-unting lumalamon sa anino ni Tatsuya. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ay humahalili sa bango ng mamahaling wine na nakasanayan niya. Suot ang kulay kahel na uniporme ng bilanggo, nakaupo si Tatsuya sa isang matigas na silyang gawa sa bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na hindi tumitigil sa pang-inginit. Wala na ang kayabangan. Wala na ang mamahaling kurbata. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang pag-amin sa katotohanang siya
ang tunay na parasitong nawala ng host. Sa katahimikan ng gabi, ang tanghing naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo, isang tunog na tila na nanukso sa kanyang pagkatalo. Naalala niya ang bawat hay ni Karen, ang bawat pag-aalaga nito na itinuring niyang basura. Ngayon, sa harap ng isang plastic na tray na naglalaman ng matigas na kanin at tuyong isda, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng gutom. Gutom hindi lamang sa pagkain, kundi sa pagmamahal na kanyang sinayang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim at masukan na eskinita, makikita si Mika na nagmamadaling naglalakad. Hila-hila ang isang maleta na puno ng mga alahas na kanyang ninakaw mula sa hotel. Ang kanyang trahe de boda ay punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang belo ay tila isang maruming basahan na sumasayad sa kalsada. Ngunit bago pa siya makarating sa dulo ng kalye, hinarang siya ng isang itim na van. Lumabas mula rito ang lalaking sumusunod sa kanya. Ang kanyang dating kasabwat na kanya ring tinalikuran. Kasama nito ang mga awtoridad na may bitbit na warrant para sa kanyang pag-aresto sa kasong pagnanakaw at luwadaw, fraud. Ang malakas na pagbagsak ng kanyang maleta sa semento at ang pagkalat ng mga alahas sa putikan ay tila isang simbolo ng kanyang gumuho na pangarap. Ang bawat makinang na bato ay tila mga matang nanunuya sa kanyang kasakiman. Samantala, si Doña Imelda ay matatagpuan sa isang maliit at butas-butas na silid sa isang boarding house sa gilid ng Riles. Ang hangin ay puno ng amoy ng usok ng tren at basura. Nakaupo ang matanda sa sahig, hawak ang isang baso ng plastik na may lamang kape na wala man lang asukal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng ginto, ay magaspang na ngayon dahil sa paglalaban ng sarili niyang mga damit. Isang lumang diaryo ang nakalatag sa kanyang harap, kung saan makikita ang malaking larawan ni Karen na may titulong, Ang Muling Pagbangon ng Imperyong Ichicho. Napahagulgol ang matanda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kape na lumilika ng maliliit na bilog ng pagsisisi. Naalala niya kung paano niya tinawag na palamunin ang babaeng nagpapakain sa kanya bawat araw. Ngayon, ang bawat subo niya ng tuyong tinapay ay tila may lasa ng abo. Ang abo ng kanyang sariling kapalaran. Sa mansyong Ichijo, nakatayo si Karen sa malawak na balkonahe, nakatingin sa malayo kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ang bawat sinad ng liwanag ay tila isang pagpapala sa kanyang bagong simula. Inabot niya kay Kenji ang mga dokumentong nag-uutos na ibenta ang lahat ng natitirang ari-ariya ni Tatsuya. Ibigay ang lahat ng kikitain sa mga foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang mahinang wika ni Karen. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Gusto kong ang bawat sentimong nanggaling sa sakit at kasinungalingan ay maging instrumento ng paghilom para sa iba. Dahan-dahang isinara ni Karen ang pintuan ng balkonahe. Ang marahang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay tila isang sayaw ng kalayaan. Ang imperyong kanyang binuo sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay naging kanya na. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang marunong magmahal, magparusa, at higit sa lahat, magpatawad sa sarili. Ang bawat sinag na makukulay na ilaw mula sa dambuhalang super tree sa Gardens by the Bay ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang saksihan ang muling pagsilang ng isang reyna. Sa gitna ng mahalumigmig ngunit preskong hangin ng Singapore, nakatayo si Karen sa balkonahe ng isang marangyang function hall. Malayo na ang narating niya mula sa madilim at maulang eskinita ng Maynila. Ang amoy ng mga sariwang orkidea na nakapaligid sa kanya ay tila isang matamis na paalala na ang buhay, gaano man kadahas ang pinagdaanan, ay laging may kakayahang muling mamuklak. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ngayon ay puno ng kalayaan, malayo sa mga pangungutya
at pagmaliit na naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa loob ng 15 taon. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa mamahaling lino, ang anyo ni Karen ay nagpapamalas ng isang uri ng kagandahan na hindi nanggagaling sa alahas, kundi sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. You look breathtaking, Karen. Tila ba ang buong Singapore ay nagliwanag dahil sa ngiti mo? Ang malalim at baritonong boses ni Kenji ang gumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahang lumingon si Karen at sumilay ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Nakita niya si Kenji na papalapit. Suot ang isang formal na itim na tuksido, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling malambot at puno ng malasakit. Inabot ni Kenji ang isang manipis na shawl at dahan-dahang isinampay ito sa mga balikat ni Karen upang protektahan siya sa malamig na simoy ng hangin. Salamat, Kenji. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na narito na ako. Parang kailan lang, ang tanging pangarap ko ay matapos ang gawaing bahay ng hindi napapagalitan. Ang mahinang tugon ni Karen. Ang kanyang boses ay may bahid ng biro, ngunit may lalim ng karanasan. I'm finally doing what I love. Ang Ichijo Global Foundation ay nakatuton na sa mahigit 1,000 bata sa loob lamang ng 6 na buwan. You've always been a queen, Karen. Ngayon lang nakikita ng mundo ang korona na matagal mo nang suot sa loob ng iyong puso. Ang seryosong wika ni Kenji habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Karen. Ang marahang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng naghatid ng init sa buong pagkatao ni Karen. I'm just happy that I get to witness your journey. At sana ay hayaan mo rin akong maging bahagi ng iyong hinaharap. Napatitig si Karen sa mga mata ni Kenji. Sa mga matang yon, wala siyang nakitang pananamantala o pansariling interes. Ang nakita niya ay ang pagkilala sa kanyang halaga bilang isang babae. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling maingat. Ang sugat ng 15 taon ay hindi basta-basta naghihilom sa isang gabi lamang. Kenji, I'm still learning how to trust again. Natatakot ako na baka ang lahat ng ito ay isang panag-inip lang na bukas ay maglalaho. Ang tapat na pag-amin ni Karen. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa hawak ni Kenji. Then let me be the person who will remind you every single day that this is real. Ang pangako ni Kenji. Ang boses nito ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagbabagong mundo. Hindi kita mamadaliin. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka ng buksan muli ang pinto ng iyong puso. Naglakad silang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang payapang ritmo ng pag-asa. Ngunit habang sila ay pababa patungo sa lobby ng hotel, napansin ni Karen ang isang familiar na anyo na nakatayo sa anino ng isang malaking haligi. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket, may hawak na kamera, at tila kanina pa sila pinagmamasdan. Ang puso ni Karen ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi ito si Tatsuya. Ngunit ang tindig at ang paraan ng pagtingin nito ay nagdala ng isang malamig na kilabot sa kanyang likuran. Sino ang lalaking ito na tila sumunod sa kanya hanggang sa Singapore? At ano ang pakay nito sa isang buhay na akala niya ay malaya na sa mga multo ng nakaraan? Kenji, may nakatingin sa atin. Ang pabulong ni Karen. Ang kanyang katawan ay otomatikong naging alerto. Nang lumingon si Kenji upang suriin ang lugar, ang anino ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng dagsa ng mga turista. Ang tanging naiwan ay ang pakiramdam ng isang hindi natapos na kwento. Isang lihim na nagbabadyang muling bumulabog sa katahimikan na pinaghirapan niyang itayo. Ang sikat ng umaga sa Singapore ay tila isang banayad na haplos ng bagong pag-asa na dahan-dahang tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Karen. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng mga bulaklak sa florera ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang kaba sa bawat yabag ng paa na maririnig sa labas.
Wala na ang pangamba na baka may isang boses na muling sisigaw at lalait sa kanyang pagkatao. Ang lalaking anino na nakita niya kagabi ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtatago. Sa tulong ng mga tauhan ni Kenji, nalaman nilang siya ay isang pribadong mensahero mula sa Pilipinas. Hawak niya ang isang lukot na sobre, isang huling sulat mula kay Tatsuya mula sa loob ng bilangguan. Dahan-dahang inilapag ni Karen ang sobre sa kanyang mesa. Tinitigan niya ang sulat kamay ni Tatsuya. Ang mga letrang dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay tila mga tuyong dahon na lamang na wala ng buhay. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng 15 taon na nakapaloob sa maliit na papel na iyon. Karen, ayaw mo bang basahin? Ang mahinahong tanong ni Kenji habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpeted na sahig ay tila isang matatag na suporta. Tumingin si Karen kay Kenji at pagkatapos ay muling binalingan ng sobre. Alam ko na ang nilalaman nito, Kenji. Puno ito ng patawad at pagsisisi dahil nawala ang lahat sa kanya. Hindi siya nagsisisi dahil nasaktan niya ako. Nagsisisi siya dahil wala na ang reynang nagpapakain sa kanya. Sa isang matatag na galaw, kinuha ni Karen ang sobre at dahan-dahan itong ipinasok sa shredder machine. Ang mahinang ugong ng makina habang nilalamon nito ang papel na ginagawa itong maliliit na hibla ay tila huling himig ng isang kwentong tapos na. Wala siyang itinirang galit. Wala ring itinirang puwang para sa pagbabalit. Ang pagpapatawad niya sa kanyang sarili ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paghilom. Kinahapunan, idinaos ang grand inauguration ng Ichijo Luz Viminda School for Women, isang institusyong binuo ni Karen para sa mga kababaehang nais magsimulang muli. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Karen habang ang hangin ay banayad na nagpapalipad sa kanyang buhok. Ang bawat mata sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa kanyang muling pagkabuhay. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan. Ang wika ni Karen sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa maling tao, kundi sa kung paano niya kayang mahalin ang sarili niya matapos siyang madurog. Matapos ang programa, naglakad sina Karen at Kenji patungo sa isang tulay na nakaharap sa Marina Bay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog na nagbibigay ng kulay kahel at purpura sa langit. Ang tunog ng tubig na humahampas sa mga pader ng daungan ay tila isang payapang ritmo ng kalikasan. Huminto sila sa gitna ng tulay. Dahan-dahang humarap si Kenji kay Karen. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa ilalim ng papalubog na araw. Kinuha niya ang parehong kamay ni Karen at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay puno ng kalyo sa pagtatrabaho para sa iba, ngunit ngayon ay malinis at malayang muling humawak sa sarili nitong kapalaran. Karen, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipinapangako ko na sa bawat hakbang mo, hindi ka na muling maglalakad sa dilim o sa ulan ng mag-isa. Ang pabulong na wika ni Kenji, ang bawat salita ay tila isang panata. Will you let me be the one to protect the Queen's heart this time? Walang kailangang sabihin si Karen. Ang kanyang sagot ay nakasulat sa kanyang mga mata na sa wakas ay malaya na sa mga luha ng kahapon. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Kenji, ninanamnam ang init at seguridad na matagal niyang hinanap. Ang marahang pagdampi ng labi ni Kenji sa kanyang noo ay tila isang selyo ng isang bagong kabanata. Tumingin si Karen sa malayo, sa naglalakihang gusali ng Singapore at sa malawak na karagatan. Wala na siyang nararamdamang pait para kina Tatsuya, Mika, o Doña Imelda. Sila ay mga bahagi na lamang ng isang malayo at malabong alaala. Ako na ang reyna ng sarili kong buhay, ang pabulong ni Karen sa kanyang sarili,
habang ang hangin ay tila bumubulong din ng pagsang-ayon. Ang dapit hapon ay natapos, at ang gabi ay dumating na may dalang libu-libong bitiin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Karen sa dilim dahil siya na mismo ang nagsisilbing sariling liwanag. Ang lihim ng Reyna ay hindi na isang lihim. Ito ay isang kwento ng tagumpay, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ang tamang tahanan. Lumipas ang 1 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraan, patungo sa malawak na karagatan ng limot. Sa isang pribadong hardin sa tuktok ng isang gusali sa Singapore, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumuklak na bougainvillea at ang malayang awit ng mga ibon. Nakapayo si Karen sa gitna ng hardin. Hawak ang isang baso ng sariwang juice habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malenaw na tubig ng isang fountain. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-apruba mula sa sinuman. Sa halip, ang mga ito ay nagniningning sa liwanag ng isang babaeng ganap nang kilala ang kanyang sarili. Sa Pilipinas, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Tatsuya ay naging isang babala sa marami. Sa loob ng piitan, ang bawat gabi ni Tatsuya ay puno ng mga anino ng pagsisisi. Ang bawat subo niya ng malamig at matigas na kanin ay tila may kasamang pait ng katotohanan, na ang lahat ng karangyaan tinamasa niya noon ay hindi bunga ng kanyang galing, kundi ng sakripisyo ng babaeng kanyang minalit. Si Doña Imelda naman ay nananatiling naninirahan sa isang maliit na kwarto. Hila-hila ang kanyang binalot na mga gamit sa tuwing dumarating ang mga naniningil ng utang. Ang kanyang tanging libangan ay ang pagtitig sa mga lumang magazine kung saan paminsan-minsan ay nakikita niya ang larawan ni Karen, ang babaeng tinawag niyang palamunin, na ngayon ay tinitingala ng buong mundo. Si Mika, sa kabilang banda, ay unti-unti nang kinalimutan ng lipunan. Ang kanyang kagandahan ay naglaho kasabay ng kanyang kayamanan, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kawalan ng dangal. Ang karma ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging tumpak at malupit. Dahan-dahang lumapit si Kenji kay Karen. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang himig ng katapatan. Inabot niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ginto o diamante, kundi isang simpleng locket na naglalaman ng larawan ng ama ni Karen at isang bakanteng puwang para sa kanilang hinaharap. Handa ka na ba para sa ating bagong paglalakbay, Karen? Ang mahinang tanong ni Kenji. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Handa na ako, Kenji. Dahil sa wakas, hindi na ako naglalakad sa anino ng iba. Ako na ang gumagawa ng sarili kong liwanag. Ang sagot ni Karen habang dahan-dahang isinasara ang locket. Ang kwento ni Karen ay hindi lamang kwento ng yaman at paghihigante. Ito ay kwento ng paghahanap sa sariling trono sa gitna ng mga basag na pangarap. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Karen ang langit at huminga ng malalim. Ang lihim ng Reyna ay nabaon na sa limot dahil ngayon, ang kanyang buong buhay ay isa ng bukas na aklat ng tagumpay at tunay na kaligayahan.